Medyo horror lang, kwentong nakakatakot, kababalaghan at misteryo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para updated ka sa mga bagong istorya na parating. Good afternoon po sa inyo. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang aking naging karanasan sa aswang, Fretzel. Yun po ang itawag nyo sa akin. Ang kwento ko pong ito ay nangyari nang minsan akong nagising ng alas 10:45 ng gabi dahil sumakit ang aking tiyan. Ang banyo po pala namin ay hiwalay sa aming bahay. Mahimbing na ang tulog ni mama ng mga oras na yon. Kung kaya hindi ko na ginising pa para magpasama. Dahil sa pagmamadali ay nakalimutan kong magdala ng flashlight. Hindi ko na lang pinansin ang dilim ng paligid dahil napakasakit na ng aking tiyan at natatay na po ako that time. Nang una po ay hindi ako nakaramdam ng takot dahil mas pinagtuunan ko ng pansin ang pagsakit ng aking tiyan. Subalit, nang sinimulan ko ng ilabas ang dapat ilabas, ay nagsimula na rin pong manindig ang aking mga balahibo sa katawan. Hindi ko alam ngunit ramdam kong tila may nakamasid sa bawat galaw na aking ginagawa. Dahil nga wala akong dalang flashlight, ay madilim ang paligid at tanging sinag lamang ng buwan ang nagsisilbing liwanag. Hindi pa rin nawawala ang paninindig ng aking mga balahibo. Kung kaya't binilisan ko na lamang ang aking paglalabas ng aking dumi. Patapos na ako ng mga sandaling yon. Kung kaya kinapakapa ko ang tabo na sana ay gagamitin ko. Sa sobrang pangangapa ko dahil sa madilim ay may nahawakan akong kakaibang bagay. Pinisil-pisil ko pa yun at nagtaka kung ano ang aking nahawakan. Madulas na bagay ang nahawakan ko na parabang naliligo sa langis. Binitiwan ko yun at nang muli kong kapain ang parte na kung saan ko nahawakan ng bagay ay hindi ko na ito mahagilap. Nangilabot ako at tila nakaramdam na nakalutang ako sa ere. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Nang mahanap ko ang tabo ay dali-dali akong naghugas at nang matapos ay agad akong lumabas ng aming banyo. Nung makalabas ako, sa halip na maglakad ay tinakbo ko mula sa banyo hanggang sa aming bahay. Habang tumatakbo ko ay nakarinig ako ng mga pagyabag na tila nakasunod sa akin. Napatigil at napalingon ako dahil baka bigla na lamang akong tangayin ng kung anumang nilalang na sumusunod sa akin. Nang masigurong wala nang nakasunod sa akin ay muli akong tumakbo hanggang makapasok ako sa aming bahay. Oh anak, bakit humihingal ka? Nagulat ako dahil sa pagsulpot ni mama. Sasagutin ko na sana si mama ngunit hindi ko na nagawa dahil sa malakas na paghuni ng tiktik. Alam ko na ng mga oras na yon ay alam na ni mama kung bakit ako hinihingal. Ilang sandali pa ay tumahimik na ang aming paligid. Ngunit hindi namin inaasahan ang sunod-sunod na pagkatok sa aming pinto. Mama! Mama! Paulit-ulit na tawag ng isang tinig kay mama. Nakitaan ko ng takot si mama dahil sa kanyang narinig. Hindi kami gumagalaw ni mama sa aming kinatatayuan at naghihintay ng mga susunod na mangyayari. Natigil na rin kasi ang pagkatok at pagtawag sa labas ng aming pinto. Walang ano-ano ay lumabas si papa sa silid nila ni mama. Oh, may narinig ako may tumatawag sa iyo ha. Sino yon? Nagtatakang tanong ni papa. Shh! Huwag kang maingay. Nasa labas pa siya. Pabulong na sagot ni mama sa kanya na labis kong ipinagtaka. Hindi na muling nagtanong si papa at tulad namin ay nakimatsyag na lamang siya. Makalipas ng 20 minuto ay wala na kaming naririnig na katok, pagtawag at tiktik. Napagpasya naming matulog. Bago pa man kami pumasok sa aming mga silid ay ikinuwento ko kay mama ang nahawakan ko nang nasa banyo pa ako. Nang marinig yun ni mama mula sa akin ay nagsalita ito. Sa susunod kang pupunta ka ng banyo, ay gisingin mo ako o ang papa mo ha. Hindi mo naman siguro gustong lapain ka ng aswang. Nanindig ang aking balahibo dahil sa sinabi ni mama. Napagtanto ko rin noon kung anong nilalang ang nagparamdam sa amin noon. Aswang daw yun kung tawagin nila. Ikapitong kwento. Magandang araw po sa inyo. Naisip ko pong ibahagi itong experience ko sa aswang na nangyari 10 taon na po ang nakakaraan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Austin. Actually po, ay kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Tan nang may makasalamuha kaming aswang. Dahil nga binata kami ng mga panahong yon, ay madalas kaming nasa galaan, lalong-lalo na kung may mga kapistahan sa mga lugar na alam namin o may kakilala kami. Kapag mga ganoon, ay lalakad agad kami ng walang pag-atubiling maaaring may mangyaring masama sa amin. Tulad ko ay hindi rin naniniwala sa aswang si Tan. Ngunit nang gabing mangyari ang karanasan namin, ay nagbago ang lahat. Kapistahan noon sa kabilang baryo ng aming lugar. May mga kakilala kami ng kaibigan kong si Dan sa baryong yon. Kung kaya nagkayayaan kaming makipista. Isa sa mga talagang layunin namin sa kapistahan ay ang umattend ng disco dahil mahilig kami ni Tan sa mga ganoon. Hapon na kami nang pumunta sa bahay ng kakilala namin sa baryong yon. Dala-dala namin ang motor nito at nang marating namin ang bahay na pinuntahan namin ay agad kaming kumain doon. Napag-usapan naming mayroong disco. Kung kaya nagpasya kaming manatili na muna sa bahay ng kakilala namin hanggang sa gumabi. Pagkatapos maghapunan ay agad kaming pumunta sa lugar ng pagdadausan ng disco.
Marami na ang mga tao ng oras na yon at ang ilan ay medyo may kalasingan na rin. Bumili kami ni Tan ng ilang bote ng alak at nag-inuman. Mga bandang 10:00 na kami nagsimulang pumasok sa sayawan dahil mas dumami pa ang mga tao. Nakaramdam na ako ng hilo dahil sa ilang bote ng alak na aking nainom. Subalit pilit kong kinakaya yon para hindi ka agad matumba. Mahigit 1 oras rin kami nagsasasayaw ni Tan hanggang umalis kami sa gitna ng sayawan dahil nagsuka ito. Dahil sa nangyari ay nagpasya na lamang kaming umuwi. Tinulak na lang namin ang dala naming motor dahil hindi na kami makapagmaneho. Mahirap na at baka madisgrasya pa kaming dalawa. Ilang metro na rin ang layo namin sa pinagdausan ng disco nang may mapansin kami sa daan. Wala ng tao ng mga oras na yon, ngunit ang ipinagtataka namin ni Tan ay kung bakit may isang figura ng tao kaming nasilayan. Huminto kami sa aming paglalakad at nagmasid sa mga susunod na gagawin niya. Naglalakad ito patungong direksyon ng daan kung nasaan kami. Nagtago agad kami ni Tan dahil hindi maganda ang kutob ko. Nanlaki ang aking mga mata nang makita na matandang babae pala ang papalapit. Napatakip kami ng aming bibig nang makita naming may bitbit itong isang plastic bag. Hindi man namin alam kung ano ang laman ng plastic na yon, ngunit nagkaroon ako ng masamang kutob. Huminto sa paglalakad ang matanda at nagmasid ito sa paligid. Naupo ito sa daan at binuksan ito ang dalang plastic bag. Ilang sandali pa ay may isinubo ito sa kanyang bibig. Nanginig ang buong kalamnan ko at tila nawala ang epekto ng alak sa aking katawan nang makita ang mapupulang dugo na tumutulo sa bibig ng matanda. Maging si Tan ay ramdam ko ang panginginig nito dahil sa kanyang nakita. Takam na takam ang matanda dahil sa kanyang kinakain. Walang ano-ano ay may kinuha ito at pinaglaruan niya yon. Napapaduwal kami ni Tan nang mapagtanto kung ano yon. Bituka ang pinaglalaruan niya. Ang hindi lang namin alam kung sa hayop ba yon o sa tao. Nang mga sandaling yon, tinutukan namin ang gagawin ng matanda. Napasukan na ng tuluyan si Tan ng kainin ng matanda ang bituka na parang spaghetti. Kahit na may suka ang bibig ni Tan, ay agad ko itong tinakpan dahil nagpalinga-linga ang matanda na parang hinahanap kami. Malamang ay batid nitong may nagmamasid sa bawat kilos niya. Tahimik lamang kami ni Tan. Ang matanda naman ay tumayo at naglakad na parang walang nangyari. Pinupunasan pa nito ang kanyang bibig. At nang makalagpas yun sa pinagtataguan namin, ay lumabas kami ni Tan at sumakay sa motor nito. Tuluyang nawala ang tama ng alak sa amin dahil sa mga nakita namin. Mabilis na pinatakbo ni Tan ang motor. Malayo na kami sa matanda, ngunit sa aming nadaanan ay may natuklasan kami. May isang katawan ng baka ang aming nakita at nawakwak ang tiyan. Simula ng gabing yon ay hindi na kami nakikipista kahit na may kakilala kami sa isang lugar. Dahil naging leksyon sa amin ang nangyari sa amin ng gabing yon. 8 kwento. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo po ako sa pangalang Mayen. 15 years old po ako nang mangyari ang karanasan namin ni na mama sa Aswang. Tubong probinsya po ang aking ina, ngunit sa Maynila po kami nakatira sa kapamilya ng namayapa kong ama. Bakasyon namin noon kung kaya tinawagan ni Lola si Mama kung magbabakasyon ba kami sa kanila kahit 1 o 2 linggo lang. Hindi naman nakatanggi si Mama dahil ilang taon na rin naman kaming hindi nakakapagbakasyon sa probinsya ni na Lola. Pumayag naman ako sa gustong mangyari ng aking Lola at nakaramdam pa nga ako ng pananabik dahil sa wakas makikita ko na ulit ito. Nang sabihin ko sa aking kaibigan si Trent ang plano naming pagbabakasyon sa probinsya ay nagpumilit itong sumama. Hindi ko nga alam kung bakit niya gustong sumama gayong baka hindi siya payagan ng kanyang mga magulang. Pinipilit niya akong isama siya kung kaya kinausap namin ang kanyang mga magulang at laking gulat ko dahil pumayag ang mga ito. Matagal na kasi namin gusto magbakasyon ni Trent, kaso busy kami sa negosyo. Kung kaya pumayag na kami na isama mo siya. Wika pa ng ina niya, dahilan para mapangiti si Trent. Pumayag rin naman si Mama sa pagsama ni Trent sa bakasyon namin sa probinsya. Habang nasa biyahe kami, ay nagkukwentuhan kami ni Trent tungkol sa aswang. Marami raw kasing aswang sa probinsya ni na Lola, ayon sa mga narinig niyang kwento pero hindi siya naniniwala. Nang marating namin ang bahay ni Lola, ay napangiti ang matanda. Nagkumustahan at dahil nga pagod sa biyahe, ay nagpahinga na muna kami ni Mama at ni Trent. Nagising na lamang kami bandang 7:00 na ng gabi dahil maghahapunan na. Kumakain kami ng mga oras na yon habang nagkukwento si Lola tungkol sa mga aswang. Natatawa naman si Trent dahil hindi raw siya naniniwala sa mga aswang. Sinasabi ni Lola na totoong nangyari ang kanyang mga kwentong aswang. Kung kaya nakaramdam ako ng takot. Lola, hindi ka ba nakakita ng aswang? Tanong ko kay Lola kung kaya't napangiti ito. Ikinwento nito ang naging karanasan niya sa aswang. Sa pagkakataong yon, habang nagkukwento si Lola, ay nakarinig kami ng mga paghuni ng tiktik. Naka, malamang dalaw nyo yan. Wika ni Lola.
At sinabi sa amin na kadalasan na kapag may baguhan lamang sa isang lugar ay minsan dinadalaw raw ng mga aswang. Napayakap naman ako noon kay Mama dahil bigla na lamang kaming nakarinig ng mga pagaspas ng ibon. Tila isang napakalaking ibon yon, hindi naman nagtagal yon. At nang masigurong wala na kaming naririnig ay nagpasya na kaming magpahinga pagkatapos namin kumain. Sa kalagitnaan ng aming pagtulog ay nagising kami dahil sa sigaw ni Lola. Napapamura ito ngunit dahil hindi pa masyadong gising ang aming diwa ay nagtaka kami. Ilang sandali pa ay kaagad kaming napabangon ng sinabi ni Lola na may aswang. May mga pagkaluskos kaming naririnig sa bubungan ng bahay. Hindi nag-atubiling kumuha si Lola ng buntot ng pagi at asin. Ibinigay rin ito kay Mama ang itak na itinago niya sa ilalim ng banig. Kasabay ng mga paghuni ng tiktik ay mga pagaspas ng pakpak ng malaking ibon. Sabi ni Lola ay baka yun ang nasa bubungan namin. Walang ano-ano ay biglang nawala ang ingay na nasa bubungan. Dahil doon ay lumabas si Lola at napasilip naman kami sa pinto. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang paggalaw ng puno ng papaya na marahil ay nasagi ng hindi namin nakikitang nilalang. Muling nagmura si Lola at nagsisisigaw ito. Kilala kita! Kapag may ginawa ka sa pamilya ko, ay ako mismo ang pupunta sa bahay mo at ako ang papatay sa iyo! Noon ko lamang nakitang galit si Lola habang sinasabi yon. Nagsimula na rin siyang magsaboy ng asin at makalipas ng ilang minuto ay mas lumakas ng lumakas ang paghuni ng tiktik na ayon kay Lola ay papalayo na ito. Hindi na muna kami natulog nang tuluyang mawala ang ingay dahil baka bumalik pa ang aswang na sinasabi ni Lola na dalaw raw namin. Nang tanungin namin ito kung kakilala niya nga ba ang aswang, ay napatango na lamang siya. May mag-asawa raw kasi sa kanilang lugar na simula nang dumating sila ay nauuso na naman ang aswang at pang-aaswang lalo na sa mga buntis. Sa ilang linggong bakasyon namin ay 2 beses kaming dinalaw ng nasabing aswang. Sa una at huling gabi namin sa probinsya. Wakas.